Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong araw na to, ating pag-aralan ang tungkol sa nobela. Ano nga ba ang nobela? Ang mahalagang uring pampanitikan na nagpapakita ng mga pangyayari na isinulat sa pinakmaayos na pagpaplano at pagbabalangkas ng mga importanteng bahagi at sangkap nito. Ito ay madalas na sumasalamin sa mga isyu sa lipunan. Ang nobela ay nahahati sa ilang kabanata. Mayroong iba't ibang sangkap ang nobela. Una ang tagpuan. Tumutukoy ito sa pook o lugar na pinangyarihan ng kwento. Naglalarawan ito ng ginagalawan o kapaligiran ng mga tauhan. Pangalawa, tauhan. Nagbibigay buhay sa nobela. Makikilala sila sa kanilang panlabas na kaanyuang pisikal at pananamit. Kilos na magpapahiwatig ng kanilang ugali at dialogo. Pangatlo, banghay. Naglalarawan ng maayos at konkretong pagkasunod-sunod ng mga kaganapan ng isang nobela. Mayroong tatlong bahagi ang banghay. Ito ay simula, gitna, wakas. Sa simula, dito nababanggit ang kilos, pagpapakilala sa tao, mga hadlang o suliranin. Sa gitna, naglalaman ng sunod-sunod at magkakaugnay na mga pangyayari. Sa wakas, nagkakaroon ng kalutasan ang problema o suliranin. Pananaw. Panauhang ginagamit ng may akda. Meron itong tatlo, unang persona, pangalawang persona, o ikatlong persona. Ang unang persona kapag kasali ang may akda sa kwento. Pangalawang persona, ang may akda ay pawang parang nipag-usap lamang sa kwento. Pangatlong persona, ang may akda ay nakikita o obserbasyon ng may akda. Panglima ay ang tema. Paksang diwang binibigyang diin sa loob ng nobela. Pang-anim ang damdamin. Nagbibigay kulay sa pangyayari. Maaari itong damdamin na to ay masaya, malungkot, nakakaawa. Depende sa anong mga pangyayaring nakapaloob sa nilalaman ng nobela. Pangpito, ang pamamaraan. Paano nga ba isinulat ang nobela? Maayos, maganda, at kaaya-aya ba ang estilo ng pagkakasulat nito? O masalimuot? Maligoy, mapulaklak, o direkta ba ang pagpapahayag ng manunulat sa kanyang pananalita? Pananalita. Dialogong ginamit ng may akda sa nobela. Merong itong apat. Una ay ang balbal. Tinatawag na salitang kanto o salitang kalye. Ito ay di pamantayang paggamit ng mga salita sa isang wika ng isang partikular ng grupo ng lipunan o tinatawag ding pinakamababang antas ng wika na karaniwang ginagamit sa lansangan. Halimbawa, formal na salita at balbal na salita. Una, pagkain, sa balbal, chibog. Tatay, ermat. Tatay, erpat. Nanay, ermat. Katulong, chimay. Kasintahan, jowa o syota. Pangalawa ang salitang kolokyal.
Mga salitang ginagamit sa pang-araw-araw na pakipagtalastasan ngunit may kagaspangan at pagkabulgar. Bagamat may anyong refinado at malinis ayon sa kung sino ang nagsasabi, o ito ay ang pagpapaikli ng salita. Formal na salita at kolokyal. Halimbawa, ewan, ewan. Saan ba, san ba. Winika ko, ikako. Kailan, kelan. Paano, paano. Pangatlo, ang pambansa. Mga salitang ginagamit sa mga aklat, babasahin, at sirkulasyong pangmadla. Ito rin ang wikang ginagamit sa paaralan at sa pamahalaan. Halimbawa, kapatid, malaki, katulong, ina, ama. Pampanitikan, mga salitang matatayog, malalalim, makukulay, at sadyang matataas ang uri. Halimbawa, salitang pampanitikan at ang kahulugan nito. Mababaw ang luha, madaling umiyak. Magbanat ng buto, magtrabaho. Ilaw ng tahanan, ina. Bukas palad, handang tumulong. Kapusod, kapatid. Ang panghuling sangkap ng nobela, ang simbolismo. Ito ay nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa tao, bagay, at pangyayarihan. Ngayon ay magbigay tayo ng halimbawa kung paano nga ba suriin ang sangkap ng nobela. Halimbawa nito ang Ligo na yu, lapit na mi ni Eros S. Atalla. Narito may binigay akong mga halimbawa na pwede ninyong sundin kung paano nga ba sagutan ang mga inyong gawain sa ating tatalakayin tungkol sa nobela. Maaaring ito ang inyong maging batayan sa gagawin ninyong mga activity o gawain sa inyong module. Una, ang tagpuan. Dito makikita ninyo, hindi lang basta-basta sinusulat ang tagpuan paaralan. Kailangan dito ay ipakita natin o sabihin natin kung ano nga ba ang nangyari sa tagpuan na ating ilalagay. Halimbawa, paaralan. Unang nagkita at nagkakilala si Jen at Intoy. South, dito nakatira sa isang subdivision si Intoy. Mall o coffee shop, tambayan nila tuwing vacant. Motel, dito madalas naglalaro si Intoy at si Jen. Pangalawa, ang tauhan. Sa Ligo na yu at Ligo na mi ay may ilang tauhan na nakapaloob dito. Una-una, ang pangunahing tauhan si Jen or Jenny. Isang babaeng mapusok, kinababaliwan ng mga kalalakihan sa universidad, partikular na mga kaibigan ni Intoy sa kanyang angking ganda at alindog. Babae na nababalot ng misteryo, isang nilalang na punong-puno ng lihim. Dati siyang nag-aaral sa isang pampribadong paaralan. Intoy, isang mag-aaral na matalino, makulit, sarcastic, na mapagtanong sa mga bagay-bagay, isa sa mga lalaking nabihag sa angking alindog ni Jenny. Magulang ni Intoy, magulang ng hikayat kay Intoy na kumilala sa Panginoon, debotong na mananampalataya. Benson, kaibigan ni Intoy, pinanghihinalaang baliw dahil sa mga paniniwala nito sa salungat sa nakakarami. Mga kaibigan ni Intoy, mga mag-aaral, na labis ang pagnanasa kay Jen o Jenny, taxi driver, naghatid kay Intoy sa lugar aliwan upang mabasakaling makita niya si Jenny. Joy, nakainuman ni Intoy nang minsang nagtungo ito sa bahay aliwan o night. Dito sa tauhan, nakikita ninyo na hindi lang basta natin sinulat kung sino ang tauhan sa
loob ng nobela, bagkus sinulat natin kung ano ba ang kanilang gampanan o ano ba ang kanilang tungkulin doon sa nilalaman ng nobela. Banghay. Ito ang banghay ng nilalaman ng nobelang Ligo na Yu, Lapit na Mi. Nagsimula ang kwento sa loob ng classroom kung saan sumasagot sila sa exam sa physics nang biglang mag-vibrate ang cellphone ni Intoy. Dito sa banghay makikita natin kanina na meron tayong simula, gitna at wakas. Dito sa nilagay kong banghay, makikita ninyo sa simula pa lamang ay nakikita natin yung mga tauhan. Nakapaloob dito ang mga tauhan. Nailalarawan na din kung saang partikular ang kanilang ginampanan o saang lugar ang pinangyarihan ng mga pangyayari. Mag-isang taon na ang gawain na iyon ni Intoy at Jen, kung hindi sa coffee shop o mall, minsan sa library, pero madalas ay naglalaro sila. Dito sa nilalaman kasi ng Ligo na Yu, Lapit na Mi, ay maging bukas tayo ng isipan ha, hindi kung anong iisipin natin, kasi ito ang nilalaman nito. Wag tayo magiging muna sa green-minded at wag na wag niyong gagayahin itong nilalaman nito. Ito ay pinapakita natin para magkaroon kayo ng kaalaman na huwag ninyong gayahin ang ganitong bagay. Dahil pinapakita dito na murang edad pa lamang ay nagkaroon na sila ng experience na hindi dapat gawin ng isang estudyante. Kaya dito sa nilalaman nito, sa pangalawa naman ay makikita natin nagkaroon na sila o nag-umpisa na sila na nagkakaroon ng problema. Nagsimula na ng problema dito kasi nakita natin kanina dun sa nabasa natin sa sangkap ng banghay ay meron siyang gitna, doon napapaloob ang mga suliranin naman o yung tinatawag nating may climax na doon. Ito po napapaloob din dito, nagsisimula na magkaroon ng problema o si Intoy at si Jen. At mababasa din dito niyan hanggang sa panghuli na meron na siyang papunta sa wakas kung saan nung nagkaroon na ng problema, unti-unti na yun ay nabibigyan ng kalutasan. Yan ay sa banghay. Pananaw. Pananaw na nakapaloob dito, ang panauhang ginamit ng may akda ay unang persona, kung saan si Intoy ang nagsasalaysay ng kwento. Tema. Ito ay umiikot sa kwento ng buhay at gawi nina Jenny at Intoy, mga kabataan sa modernong panahon na may pagka-agresibo at mapangahas na katauhan lalo na sa mga bagay na bawal, partikular ang pagtatalik na wala man lang pinanghahawakan at walang kasiguraduhan, mga gawi at pananalita na di kaaya-ayang pakinggan at makita, lalo na kung ang mga magulang ay mga debotong mananampalataya, pagbebenta ng laman para sa panandaliang aliw, katumbas ng mababang halaga, at ang di pagkakaroon ng komunikasyon sa bawat miyembro ng pamilya. Dito sa tema nakikita natin umiikot lang sa buhay nila Jenny at ni Intoy ang nilalaman nito at kung ano ang particular yung pinapakita nito na pinapakita na ito yung modernong kabataan sa panahon ngayon. Damdamin. Itong napapaloob na damdamin sa loob ng nobela, pagkagalit. Sapagkat mas iniingatan at pinapahalagahan ang reputasyon ng paaralan, kahit mulat na mulat ang katotohanan na may nangyayaring kababalaghan na madalas kinasangkutan ng mga propesor at kabataan. Hindi binigyan ng atensyon upang maiwasan ang ganitong uri ng nakaugalian o nakasanayan ng mga mag-aaral o guro. Hindi
Hayaan ang mag-aaral na hintayin na lamang siya ay kusang umalis sa paaralan upang lumipat sa ibang paaralan. Para hindi na lalala o kumalat ang nangyayari, kahit ilipat si Jenny sa ibang paaralan ay maaaring patuloy ang ganitong sitwasyon sa eskwelahan, sapagkat mismong mga namumuno ang nangunguna o naimpluwensyahan sa masamang gawain. Ay nakikita nating galit sapagkat mas inuuna nila maprotektahan ang reputasyon ng paaralan. Hindi nila binigyan ng lutas yung mga kababalaghang nangyayari sa loob ng paaralan mismo, na kung saan mismo ang mga propesor ang nangunguna. Next, pangalawa, pagkaawa. Pagpapakita ng kakulangan ng pagmamahal at pansin mula sa magulang ang pangunahing karakter. Humanap siya sa pagtanggap. Marahil naging biktima siya ng kapusukan ng mga lalaki at naging parausan siya dahil sa pag-akalang may nagmamahal sa kanya kung ibibigay niya ang lahat. Na tila ba kailangan pang umabot ng pagmamahal mula sa ibang tao, kahit itaya pa ang sariling katawan at dignidad, na hindi alam kung ito ay makamit ang pagmamahal na hinahanap o magtulak ng walang direksyon sa buhay. Dito, ang pagkaawa dito ay kay Jenny, sapagkat parang nagawa niya lang ito kasi kulang siya ng pansin sa kanya o pagmamahal ng isang magulang. Paghanga. Dito ay pinakita na kahit ano pang isipin o sabihin ng ibang tao, maging baliw man sa kanilang paningin, makikita pa rin ang tunay nitong galing at talino sa bawat minta niyang namutawi sa kanyang bibig. Handang harapin ang mga pagsubok na dumating sa buhay. Nagsumikap upang makapagtrabaho para mahanap ang babaeng kanyang lihim na minamahal, kahit hindi sigurado kung makita o makausap pa niya. Ito naman ay ang paghanga kay Intoy. Sapagkat dito, kahit anuman nangyari nung sila'y nag-aaral pa, ay sinikap niya makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng trabaho, at gusto niya dito ay yung mahanap si Jenny para ipakita niya na ito ay talagang mahal niya o totoong mahal niya si Jenny. Pamamaraan. Ano kaya ang pamamaraan ang nakapaloob sa nobela? Mabisa ang estilo na ginamit sa pagkasulat sa nilalaman ng akda. Gumamit ang may akda ng pagbabalik-tanaw o flashback kung saan ibinalik ni Intoy ang kwento kung paano sila nagkakilala ni Jenny. Ito ang pamaraan ng ni Eros Atalla. Dun sa pagkakabuo niya ng kanyang kwento ay balik-tanaw, flashback yung kanyang ginawa, na kung saan ginamit niyang katauhan ni Intoy para mai-flashback ang kanyang kwento. Pananalita. Ang ginamit na salita ay balbal na salita sapagkat may mga salitang kanto katulad ng ermat at erpat. Gumamit din ng mga salitang pambansa dahil naintindihan o unawaan ang mga salitang ginamit. Maayos at maganda ang pagkakasulat batay sa mga totoong nangyari, angkop lamang sa antas ng pagkaunawa ng mga mambabasa ang pagkakabuo ng akda. Simbolismo. Ang mga simbolismo na kapaloob sa nobela, una ay ang tsokolate. Ito ay simbolismo nito ang pagkakamabutihan. Ito ay tumutukoy doon sa unang pagkikita ni Intoy at ni Jenny sa isang classroom. First time nila o unang pagkikita nila, binigyan ito ni Jenny ng tsokolate si Intoy. Ibig sabihin, ito ay sumisimbolo sa pagkakaroon ng pagkakamabutihan ng dalawa. Pangalawa ay ang paglalaro. Sumisimbolo ito ng kapusukan. Okay, sapagkat ito ay laging ginagawa ni Intoy at ni Jenny. Pangatlo, panay ang higop ng kape at hit-hit ng sigarilyo. Ito naman ay napapahiwatig ng kabalisaan at takot. Ito naman
Si Jenny ay hindi niya na alam kung ano ang gagawin. Nabalisa na siya, natatakot siya kasi nangyari sa kanya ay buntis siya, pero hindi si Intoy ang ama ng kanyang pinagbubuntis. Ito lamang ang nilalaman kung paano ang pagsagot ninyo doon sa nilalaman ng ating sangkap ng nobela sa inyong mga activity. Maraming salamat.